Charlie Atong Ang may panibagong warrant of arrest mula sa isang korte sa Batangas. Mga akusado sa kasong missing sabungero na hawak ng PNP Criminal Investigation and Detection Group nadagdagan pa. DPWH Secretary Vince Dizon nagsagawa ng road trip inspection mula Quezon hanggang Bicol Province. Marcos administration hindi kinukonsiderang kalaban ni Batangas 1st District Congressman Leandro Legarda Leviste. Pagsasampa ng reklamo kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, kinakailangan. At suspended Cavite Representative Kiko Barzaga nais ng tuluyang patalsikin sa Kamara. Magandang hapon, Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350 ang UNTV Radio. Una sa ating mga balita. Naghain na reklamo si Batangas 1st District Representative Leandro Legarda Leviste laban kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Bunsod ito ng mga umano'y mapanirang pahayag ni Yusek Castro kaugnay ng kanyang solar business. Ngunit nilinaw din ng bagitong mambabatas na hindi niya itinuturing na kalaban ng buong administrasyon. Ito ang balita ni Jed Neresina. Tayo po ay nagsampa sa tulong po ni Attorney Topacio ng kaso kay Claire Castro for libel on her libelous statements tungkol sa aking solar power business. Uulitin ko lang po, nagsampa po ako ng libel case kay Yusek Claire Castro para sa 110 million pesos in damages plus attorney's fees. Formal nang sinampahan ng civil libel charges ni Batangas 1st District Representative Leandro Legarda Leviste si Palace Undersecretary Claire Castro ng Presidential Communications Office o PCO sa Balayan, Batangas ngayong araw. Ayon kay Congressman Leviste, ang reklamo ay may kaugnayan sa kanyang solar business na kinumentohan ni Yusek Castro. Paliwanag ng mambabatas, libelous ang mga naging pahayag ng opisyal tungkol sa kanyang kumpanya. Sa kabila nito, nilinaw niyang hindi niya kalaban ng administrasyon at tanging si Undersecretary Castro lang ang kanyang kinasuhan. Hindi ko po binenta ang prangkisa dahil wala akong kumpanyang may prangkisa na binenta ko. Ang binenta kong kumpanya ay walang prangkisa. At hindi ko naman pong nais na masaktan si Yusek Claire Castro, ngunit kailangan ko lang pong depensahan ang aking pangalan dahil ilang vlog na po siya tungkol sa akin at ayon po sa advice ng aking lawyer, maraming salamat po kay Attorney Topacio. Kaugnay nito, ipinaliwanag naman ng abogado ni Leviste na si Attorney Ferdinand Topacio na ang mga naging pahayag ng Palace Press Officer ay tila targeted attack laban sa mambabatas. This is a targeted attack against Congressman Leviste for being a critic of the government. Kitang-kita po natin yung pattern. Inumpisahan po ni Ombudsman Boying Remulla na alam po naman natin na utang niya ang kanyang pagiging ombudsman sa pamimilipit at pagbabraso ng Malacanang. Nilabas yung maling issue na binenta daw yung prangkisa at sinundan niya ito bilang spokesman ng presidente. This is a directed and targeted attack to destroy the reputation of a legitimate government critic. Dagdag naman ng kongresista, hindi niya nais makulong si Undersecretary Castro, ngunit dapat ariyang magbayad ito ng 110 million pesos bilang danyos. Kaya umaasa ako, wag nang magsinungaling si Yusek Claire Castro, aminin na lang niya ang katotohanan, magbayad siya ng multa ng 110 million pesos at ipamamahagi ko po ito sa mga biktima ng mga substandard flood control projects. Samantala, sinagot din ni Leviste ang tanong kung dadalo ba siya sa Senate Blue Ribbon Committee hearing sa Lunes, January 19, matapos imbitahan ni Senator Panfilo Ping Lacson. Ang nais kong sagutin sana ay sana
gulatin na lang natin sila kung darating ako o hindi. Pero, okay, dahil tinanong niyo ako, gusto ko talaga. Basta papayagan ako, pupunta po ako. Ipinaliwanag ni Representative Leviste na matapos niyang makakuha ng mga file at dokumento mula sa Department of Public Works and Highways, ay marami na aniya siyang natatanggap na threats o banta kung ilalabas niya ang mga ito. Pero tinanong niyo po, bakit ako maaring hindi makarating sa Blue Ribbon Committee hearing kahit na ako po ay nakatanggap na ng imbitasyon? Dahil marami nga pong nagsasabi na huwag kang magsalita at baka kung ano pang mangyari sa'yo. Kaya, ang mga files na hawak ko ay nasa mga USB. At kung may mangyari man sa akin, lalabas ang buong files na hawak ko. Paglilinaw ng mambabatas, hindi naman aniya ito death threats, kundi mga banta na siya ay sampahan ng mga kaso o siraan ang kanyang pangalan. Ang karamihan ng mga threats ay tungkol sa mga kaso, hindi naman papatayin ako. Pero ang pinapahiwatig ay, sasabihin ko lang, ang buong gobyerno daw ay aatake sa akin kung ako po ay magsasalita. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Samantala sa kanyang pahayag, sinabi ni Undersecretary Claire Castro na walang basihan ang civil libel complaint na inihain laban sa kanya ni Congressman Leandro Leviste. Anya, iniulat lamang niya ang mga sinabi mismo ng mambabatas sa interview nito. Dagdag pa ni Castro, ang isinampang kaso ay malinaw na nais lamang siyang patigilin sa kanyang trabaho na magsalita at talakayin ang issue. Pinag-iisipan na ng National Unity Party o NUP na hilingin sa Kamara ang tuluyang expulsion o pagpapatalsik kay Cavite 4th District Representative Francisco Kiko Barzaga. Ayon naman sa suspendidong congressman, hindi siya ang pinakamalaking problema ng institusyon sa ngayon. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Baka mag-file pa kami ng bagong complaint kasi ang nangyayari dito paulit-ulit, parang binabaliwala yung mga desisyon ng Ethics Committee, binabaliwala yung mga desisyon ng Congress nitong si Congressman Barzaga. So baka hihilingin na namin expel na rin siya kasi parang talagang outright defiance na of everything that is going on. Patuloy umanong binabahira ni Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga ang reputasyon ng Kamara. Yan ang paniniwala ni House Deputy Speaker at Antipolo 1st District Representative Ronnie Puno na naghayag na ikinukonsidera na ng National Unity Party o NUP na hilingin sa Kamarang mapatalsik ang suspended congressman. Si Congressman Puno ang kasalukuyang chairman ng NUP. 2 buwang suspensyon ang ipinataw ng Kamara kay Representative Barzaga dahil sa umanay unethical behavior nito bilang mambabatas. Ayon kay Deputy Speaker Puno, tila hindi natuto ng leksyon si Congressman Barzaga na dati nilang kapartido. Lalo na't kamakailan lang, nagbitiw ito ng matinding akusasyon laban sa NUP members na tumatanggap umano ng suhol. Tsaka bad faith na siya kasi susunod tapos hindi he comes up nag-iimbento ng kung ano-ano. Hindi talaga ito behavior ng tunay na mambabatas Parang naging laro-laro na lang. So I think it demeans the House to have somebody like him there. So baka naman the House will consider expelling him na lang para wala nang ganyan na problema. Dagdag pa nito, itutuloy nila ang pagsasampa ng kaso laban kay Congressman Barzaga. Kasunod ito ng cyber libel complaint na inihain ng negosyanteng si Enrique Rason laban sa bagitong kongresista. Kasi lahat kami na nandun sa party na tinutukoy ni Barzaga ay pakiramdam namin kami na libel din kami kasi parang sinusuhulan kami ganon So I think all of us are going to be filing. Tingin ko yung mga nandun sa meeting 40. So baka next week baka hanggang 40 yung mga suits na mapafile laban sa kanya. Sa kanya namang pahayag, binigyang diin ni Congressman Barzaga na hindi ang kanyang ugali ang problema ng Kamara. Sabay giit na wala umano siyang ninakaw na anuman sa mga Pilipino.
Samantala, wala pang pahayag ang House Ethics Committee kaugnay ng issue. Pero dati nang sinabi ng chairperson ng House panel na si 4Ps Party List Representative JC Abalos na pag-uusapan ito sa akmang panahon, oras na magbalik sesyon ng Kongreso sa January 26. Ayon sa panuntunan ng Kamara at due process. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. May panibagong warrant of arrest na naman laban sa negosyanteng si Charlie Atong Ang mula sa isang korte sa Batangas. May kinalaman pa rin ito sa kinakaharap niyang mga kaso kaugnay ng nawawalang mga sabungero. Inaabangan na rin ng Department of Justice ang paglalabas ng arrest warrant ng iba pang korte. Ito ang balita ni Joan Nano. Naglabas ngayong araw ng warrant of arrest ang Lipa City Regional Trial Court Branch 13 laban kay Charlie Atong Ang at iba pa. May kinalaman ito sa kasong kidnapping with homicide, kaugnay ng pagkawala ng ilang sabungero sa bansa. Sa arrest warrant na pinirmahan kahapon ni Judge Pamela Chavez Izon, inaatasan ng sinumang alagad ng batas na hulihin at iharap sa korte si Ang. Bukod kay Ang, ipinag-utos rin ng korte ang pagdakip sa 20 pang individual na idinadawit rin sa kaso. Nakasaad din sa kautusan ng korte na kailangang gumamit ng body-worn cameras at iba pang recording devices na mga aaresto alinsunod sa panuntunang inilatag ng Korte Suprema. Mahigpit ding binabantayan ng Department of Justice ang posibleng paglalabas ng isa pang warrant of arrest ng San Pablo Laguna Regional Trial Court. Bukod sa 6 counts ng kidnapping with homicide sa Lipa City RTC Branch 13, nahaharap rin ang mga akusado sa 4 counts ng kidnapping with homicide at 15 counts ng kidnapping and serious illegal detention sa Santa Cruz Regional Trial Court Branch 26. Sa isang panayam, una nang sinabi ng abogado ni Ang na si Attorney Gabriel Villarreal na premature at questionable ang kautusan ng Korte sa Laguna dahil bigo umano ito na suportahan na may probable cause upang arestuhin at litisin ang kanyang kliyente. Malinaw din anya na one-sided at hindi kumpleto ang impormasyong galing sa Department of Justice na pinagbasehan ng korte dahil hindi man lang nakita ang counter affidavits at mga ebidensya ng mga akusado na magpapatunay na wala silang kasalanan kasama na si Atong Ang. Gagawin din umano nila ang lahat ng legal na paraan upang mabigyan ng pagkakataon ng negosyante na questionin ang mga kautusan ng korte. Iginiit pa nito na inosente ang kanyang kliyente sa lahat ng mga akusasyon ng self-confessed whistleblower na si Julie Patidongan na gusto lamang umanong pagtakpan ng sariling mga illegal na gawain. Joan Nano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahalagahan. Nadagdagan pa ang mga akusado sa kaso ng mga nawawalang sabungero na hawak ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group. Binigyan na rin ng deadline ng PNP si Charlie Atong Ang upang isuko ang kaniyang mga armas. Ito ang balita ni Lea Ilagan. He's evading the arrest kasi nga until now, di sana sumuko na siya. Ay may standing warrant siya. Kaya nga, ang sabi doon, fugitive from justice. Diba? Sinabi ka ni SILG. Kayo ay aming inaaresto sa salang kidnapping with homicide under Article 267 of RTC as amended by RA 7659 na inilabas ng RTC 4th Judicial Region, Branch 13, Lipa City, Batangas na nilagdaan ng Presiding Judge Pamela Torres Chavez Izon. Matapos ilabas ng Lipa City Regional Trial Court Branch 13 ang panibagong warrant of arrest laban kay Charlie Atong Ang at 20 iba pa, ilang minuto lang ay naaresto na ng Criminal Investigation and Detection Group National Capital Region ang 3 pulis na kabilang sa mga kinasuhan ng 6 counts ng kidnapping with homicide kaugnay sa kaso ng mga missing sabungeros. Ayon kay CIDG NCR Chief Police Colonel John Giagi, ang 3 pulis ay naka-restrictive custody na rin sa Campo Crame bago pa ilabas ang warrant of arrest laban sa mga ito. Kasabay nito,
Isinilbi na rin ng CIDG ang panibagong warrant sa 10 pulis na nauna ng inaresto, bunsod naman ng naunang warrant of arrest na inilabas ng Santa Cruz RTC Branch 26. May panibagong warrant of arrest na nilabas ang RTC Branch 13 ng Lipa City, Batangas. Kidnapping with homicide. So, meron tayong naidagdag na 4 doon sa naunang warrant of arrest. So 3 dito ay accounted na natin at ongoing yung effort natin doon sa isa. At saka kay of course kay Charlie Atong Ang. Kaugnay nito, patuloy aniyang hinahanap ng mga otoridad ang isa pang dating pulis na kasama sa warrant of arrest mula naman sa korte sa Lipa, Batangas. Dagdag ng pulisya, tuloy-tuloy din ang kanilang manhunt operation laban kay Ang, lalo na ngayon na pinapayuhan ito ng kanyang mga abogado na huwag sumuko. Does not stop us from implementing yung warrant of arrest, yung paghahanap natin kay Charlie Atong Ang. Mula nung nilabas itong yung naunang warrant of arrest hanggang ngayon, walang tigil ang ating kapulisan sa paghahanap kay Charlie Atong Ang. Samantala, pinag-aaralan na rin ng CIDG ang pagkuha ng search warrant sa korte para naman sa mga baril ng negosyanteng si Atong Ang. Ito'y matapos na kansilahin ng Firearms and Explosives Office ang license to own and possess firearms at registration ng baril ni Ang. Kapag hindi nila sinorender ito at all the due process has been done by the FEO at hindi naman isinorender, then SW tayo, then i-operate natin to recover those firearms. Ayon kay FEO Chief Police Brigadier General Jojo Manalad, may 5 araw ang kampo ni Ang para isurrender ang baril. Kabilang sa naturang mga baril ang 3 9mm pistol, 2 rifle at 1 revolver. May mga criminal cases po na na-file. So, issued by Presiding Judge Mary Jean Tibo Kahandag Ong. So, yun po yung pinagmulan ng revocation. Ano po ang basis naman ng ng FEO? Sa Section 4 po, yung sa license to own and possess firearms, kapag po ay na-convict yung isang tao or nagkakaso ng may punishment, may pagkakulong ng more than 2 years, revocable po yung kanyang lisensya sa sa firearms, including their registered firearms. Sa ngayon, nasa 20 akusado na ang hawak ng mga otoridad mula sa 22 akusado sa kaso ng missing sabungeros. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod sa ito ang balita. Trabaho ng Independent Commission for Infrastructure malapit nang matapos. Kapalaran ng independent body didepende sa natitirang trabaho ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Dalawang magkahiwalay na insidente ang nirespondihan ng UNTV News and Rescue Team sa Pampanga at Sorsogon. Isang lady rider ang sugatan ng mabangga, ang isang baka na bigla na lang sumulpot sa kalsada at isang ginang naman na 3 buwang buntis ang tinulungan ng team na maihatid sa ospital dahil sa pagsama ng kaniyang pakiramdam. Ito ang balita ni Dency Andres. Sakit na dito. Sa Apalit, Pampanga, pauwi na sana sa kanilang bahay sa Barangay Sampaloc sa bayan ng Apalit ang isang 38 anyos na lady rider nang maaksidente sa kalsada pasado alas 6 ng gabi, January 15. Isang baka na nakawala sa pagkakatali ang biglang tumawid at humarang sa kanyang motorsiklo. Biglang nagpreno ang lady rider dahilan upang siya ay tumilapon ng halos 5 metro. Eh paano po yung sa baka na saan ko yung dadalhin? Lulutuin. Lulutuin.
Tapos, dito dinaan. Hindi, nakawala lang. Nakawala po? Paano po nakawala? Pero ano po, ibig sabihin hindi po siya nakasakay yung baka, hindi nakasakay sa sasakyan or Hindi. nilalakad lang siya tapos biglang nakawala sa tali. Ayon sa rider, nadaganan siya ng kanyang motorsiklo dahilan ng pagkakabugbog ng kanyang kaliwang braso. Ininda rin nito ang pananakit ng kanyang kaliwang tuhod at kanang binti dahil sa pangyayari. Hawakan niyo ba? Ay, ma'am, hawakan niyo kaya niyo. Hawakan. Sakit. Mamangat lang natin yung mamangat lang natin ang konti. Ay, ganon. Ito hawakan mo. Hawakan. Kaya. Yan. Tapos, lapit natin. Body pa. Di ba, isa? Matapos mabigyan ng paunang lunas ang pasyente, ay tumanggi na itong magpahatid sa ambulansya. Ang kanyang kaanak na lang ang kaagad na magdadala sa kanya sa Pampanga Premier Medical Center. At sa Sorsogon, tumugon ang UNTV News and Rescue sa kahilingan ng isang lalaki na madala sa ospital ang kanyang asawa alas 7 ng gabi. Iniinda ng pasyente na 3 buwan ng buntis ang pananakit ng kanyang ulo at hirap sa paghinga. Ano siya, naipit. Parang, bukod po doon, wala na. Masakit din yung ulo. Normal naman ang oxygen saturation nito kaya hindi na ito nilagyan ng oxygen support. Matapos ang ilang minutong biyahe ay maayos na naihatid ang ginang sa Irosin District Hospital. Oo ba natin yung pasyente? Brad, pakialalayan po yung ulo. Sa mga nangangailangan ng agarang tulong sa panahon ng aksidente o sakuna, maaaring makipag-ugnayan sa UNTV News and Rescue Hotline 8911 UNTV o 8911-8688. Densi Andres, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Malapit-lapit na ang pagtatapos ng Independent Commission for Infrastructure. Ito ang pahaging na pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nang tanungin sa issue ng pagbuwag sa ICI. Wala na ring katiyakan kung magtatalaga pa ng kapalit ang mga nagbitiw na commissioners nito. Ito ang balita ni Nel Maribohok. Well, it depends on how much work they still have left. Nakadepende sa natitirang trabaho ang magiging kapalaran ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Ito ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa gitna ng usap-usapang posibleng pagbuwag sa independent body. Ilang kritiko na rin ang kumuwestiyon sa kakayahan ng ICI na mag-imbestiga sa flood control projects dahil iisa na lamang ang miyembro nito sa katauhan mismo ng chairperson nito na si dating Justice Andres Reyes Jr. Ayon kay Pangulong Marcos, posibleng maglabas siya ng desisyon sa magiging estado ng Independent Commission for Infrastructure sa oras na matapos ang trabaho nito, partikular na ang pag-iimbestiga sa flood control projects anomaly. Matapos na yung trabaho nila, we will see what they can do next. But they really are coming to the end. Lahat ng kailangan imbestigahan na nila. Maybe there are one or two other loose ends that they have to clear up. Wala pa ring desisyon si Pangulong Marcos kung magtatalaga ng kapalit ni na dating Commissioners Rogelio Singson at Rosana Fajardo na mga nagbitiw sa pwesto. Ayon sa Pangulo, kung natapos na niya ang trabaho ng ICI, dapat nakatutok na ang lahat sa magiging aksyon ng Department of Justice at Office of the Ombudsman sa mga isinasangkot sa anomalya. That we haven't really decided on that yet. Depends again, it all depends on the work that ICI still has in front of it. Pag kailangan pa, then we will. But if the work is done, kung naibigay na lahat ng information sa DOJ at saka sa Ombudsman, then the focus now of the investigation will go to the DOJ and the Ombudsman.
Ito ang sagot ng Pangulo sa ambush interview matapos niyang pangunahan ang inaugurasyon ng Aglipay Sewage Treatment Plant sa Mandaluyong City. Ang bagong mega treatment facility na ito ng Manila Water ay magsisilbing catchment area ng Mandaluyong, San Juan at Quezon City na nakadisenyo upang mag-treat ng 60 million liters ng wastewater per day at pakikinabangan ng mahigit 650,000 residents. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo. Ihahatid ng ating global correspondent na si Mavian Dog mula sa Brisbane, Australia. Nagbabala si US President Donald Trump sa syudad ng Minneapolis sa Minnesota na gagamitin ito ang Insurrectionist Act upang magpadala ng mga militar dahil sa patuloy na kilos protesta sa syudad laban sa immigration crackdown. Sumiklab ang mga protesta matapos ang isang fatal shooting ng immigration officer sa isang protester noong nakaraang linggo at mabaril ang isa pang lalaki. Banta ni Trump sa kanyang Truth Social post kung hindi mapipigilan ng authorities sa syudad ang security threat sa immigration officials ng mga protesters, agitators at insurrectionists ay mapipilitan itong magpadala ng US military upang pigilan ang mga protesters. Nanawagan naman si Minnesota Governor Tim Walz kay Trump na iwasan ang campaign of retribution at hindi dapat manaig ang init ng ulo sa kasalukuyang sitwasyon. Ayon naman kay Department of Homeland Security Secretary Kristi Noem, isang constitutional rights ng Pangulo ang paggamit ng Insurrection Act at hinikayat ang Minnesota government na makipagtulungan sa Trump admin upang maibalik ang seguridad sa estado. Inilunsad na ni US President Donald Trump ang isang bagong healthcare plan na naglalayong pababain ang presyo ng mga gamot at ilipat ang subsidiya direkta sa mga mamamayan. Ayon sa Pangulo, layunin ng plano na bigyang prioridad ang taong bayan imbis na sa malalaking insurance company at special interests. Ito ang balita ni Noel Poliarco. Just numbers that nobody's ever heard of before. Your prescription drugs will come way, way down. And under this policy, the prices of many drugs will be slashed by 300, 400, and even 500% starting this month at the TrumpRx.gov. Sa layuning pababain ang presyo ng mga gamot, inilunsad ni US President Donald Trump ang kanyang Great Healthcare Plan. Isa itong bagong health policy framework na layong pababain ng malaki ang presyo ng mga prescription drugs, palakasin ang transparency sa healthcare system at ilipat ang tulong pinansyal direkta sa mga mamamayan sa halip na padaanin pa ito sa malalaking insurance company. Ayon kay Trump, ang kanyang plano ay magbibigay ng mas malaking benepisyo sa karaniwang Amerikano sa pamamagitan ng pagbabawas ng gasto sa gamot at paglalagay ng mas maraming pera direkta sa bulsa ng mga pasyente. Giit ng Pangulo, panahon na ito para matalo ang malalaking insurance corporations at manaig ang interes ng taong bayan. Nilabas ang healthcare outline kasabay ng pagkabigo ng US Congress at Senado na ipasa ang panukalang mag-e-extend ng subsidies ng Affordable Care Act o Obamacare, mga subsidiya na unang ipinatupad bilang pandemic relief noong 2021 at nag-expire na sa pagtatapos ng nakaraang taon. Dahil sa expiration ng mga subsidiya, mahigit doble ang itinaas ng premium payments ng karaniwang insured na mamamayan, dahilan upang mas lumala ang usapin ng affordability ng healthcare sa bansa. Isa itong isyong inaasahang magiging sentro ng debate habang papalapit ang midterm elections. Giit pa ng Pangulo, dapat umanong isabatas ng US Congress ang panukalang ito upang maging permanenteng solusyon sa problema sa healthcare. Ayon sa White House, patuloy ang pakikipag-usap nila sa mga mambabatas upang makabuo ng eksaktong legislative language para sa planong ito. Instead of putting the needs of big corporations and special interests first, our plan finally puts you first and puts more money in your pocket. Bukod sa subsidiyang direkta sa mamamayan, nanawagan din ang Pangulo ng mas mahigpit
mahigpit na price transparency mula sa mga health insurers, ospital at mga doktor. Sa ilalim ng plano, uobligahin ang mga insurance company na ilathala sa kanilang mga website ang presyo, coverage comparison at kung gaano kalaking bahagi ng kanilang kita ang napupunta sa aktwal na serbisyong medikal kumpara sa tubo ng kumpanya. Kasama rin sa panukala ang pagpapalawak ng price transparency sa mga ospital at doktor na tumatanggap ng Medicare at Medicaid na inatasang ipaskil ang aktwal na halaga ng kanilang serbisyo. Noel Polyarco, UNTV News and Rescue, Canada. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Dumating na sa Nuuk, Greenland ang pwersa ng militar mula sa France at ilang bansa sa Europa bilang bahagi ng isang reconnaissance mission sa gitna ng pahayag ni US President Donald Trump na kailangan ng Amerika ang isla para sa national security. Ang deployment na kinabibilangan ng bansang France, Germany, Sweden, Norway, Finland, Netherlands at United Kingdom ay isang simbolikong hakbang upang ipakita ang presensya ng NATO sa Greenland na isang semi-autonomous na teritoryo sa ilalim ng Denmark. Ayon sa France at Denmark, layon ng hakbang na palakasin ang seguridad sa Arctic at ipakita na may interes din ang Europa sa rehiyon, kasabay ng patuloy na pagtutol ng Denmark sa plano ni Trump na kontrolin ang isla. Iginiit naman ng pamahalaan ng Greenland na ayaw nitong mapasailalim sa Estados Unidos at nananatili itong bahagi ng Denmark sa kabila ng umiinit na tensyong geopolitical sa Arctic. Nagkita si Canadian Prime Minister Mark Carney at Chinese President Xi Jinping sa Great Hall of the People sa Beijing upang itaguyod ang bagong yugto ng ugnayan ng dalawang bansa. Sa linggong ito, nilagdaan nila ang ilang kasunduan sa enerhiya, agrikultura at kalusugan ng hayop bilang bahagi ng bagong strategic partnership. Ayon kay Carney, nakatuon ang ugnayan sa mga sektor na may malaking potensyal tulad ng agrikultura, enerhiya at klima upang makapaghatid ng katatagan, seguridad at kasaganaan para sa parehong bansa. Binanggit ni Xi na ang nakaraang pagpupulong nila sa APEC sa South Korea ay nagmarka ng pagbangon ng relasyon ng Canada at China na kapakipakinabang rin sa kapayapaan at kaunlaran ng buong mundo. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa Brisbane, Australia. Ako si Mavian Dog. Magandang gabi. May panibagong kaso nang isinampa sa korte ang Office of the Ombudsman kaugnay ng flood control scandal. Sa pagkakataong ito, isang dating senador ang kasama sa mga kinasuhan. Ito ang balita ni Ivan Alvarez, live. Ivan, sino ang dating senador na kabilang sa kinasuhan? Yes, Monica, kasama sa mga sinampahan ng kaso ngayong araw ng Office of the Ombudsman si dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. Pasado 2:00 ng hapon kanina nagpunta ang mga opisyal ng Office of the Ombudsman sa Sandigan Bayan upang maghain ng kasong malversation at graft laban kay Revilla at sa 6 na opisyal ng Department of Public Works and Highways Bulacan, 1st District Engineering Office. Kabilang dyan sina former Assistant District Engineer Bryce Hernandez, Engineer JP Mendoza, RJ Dumasig, Emelita Huat, Juanito Mendoza at Cristina Pineda. Ayon sa Office of the Ombudsman, sangkot ang mga ito sa 92.8 million pesos na umano'y ghost flood control project sa Pandi, Bulacan, kung saan nagsabwatan umano ang mga ito para ma-release ang 76 million pesos na bahagi ng pondo. The Office of the Ombudsman determined that there exists probable cause to file criminal charges in connection with an alleged 92.8 million peso ghost infrastructure project in Pandi, Bulacan. Criminal informations have been filed before the Sandigan Bayan against several officials of the DPWH Bulacan 1st District Engineering Office and Senator Ramon Bong Bautista Revilla Jr.
Ayon sa Ombudsman, ini-award ang proyekto noong March 28, 2025 at batay sa mga nakalap na ebidensya at inspeksyon, idineklara itong completed kahit walang nangyaring aktual na konstruksyon sa lugar. Para naman ma-release ang kabuuang pondo, pineke umano ang mga isinumiteng dokumento. Thereafter, to facilitate the release of the entire project cost, the respondents are found to have falsified accomplishment reports, issued fraudulent billing documents, and endorsed disbursement vouchers. Kaugnay ng naisampang kaso, nagsumite rin ng urgent motion for special raffle of cases ng Office of the Ombudsman upang malaman na agad kung alin sa mga dibisyon ng Sandigan Bayan ang hahawak ng kaso. Ito'y upang makapaglabas na rin ng warrant of arrest at hold departure order laban sa mga akusado. An urgent motion for special raffle of the cases, considering that we filed the cases today, Friday, and the immediate issuance of a warrant of arrest and hold departure order. No bail o walang piyansa ang rekomendasyon ng Ombudsman para sa kasong malversation. Matatanda ang unang idinawit sa Revilla sa flood control scandal ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na umano'y kumukubra ng kickback mula sa mga infrastructure project ng gobyerno. Monica, ito na ang pangatlong kaso na naisampa ng Office of the Ombudsman na may kinalaman sa mga flood control scandal na nangyayari sa bansa. Una ay yung kaso na kinasasangkutan ni Zaldico na hawak ngayon ng Sandigan Bayan. Pangalawa naman ay yung kaso na kinasasangkutan ni Sara Diskaya na hinahawakan na ngayon ng Lapu-Lapu City Regional Trial Court sa Cebu. Pagtitiyak ni Assistant Ombudsman Miko Clavano, nagpapatuloy yung kanilang preliminary investigation sa iba pang mga individual na sangkot dito sa mga maanumalyang flood control projects, habang ang karamihan naman ay nasa ilalim pa ng kanilang fact-finding investigation. Yan ang balita mula dito sa Office of the Ombudsman sa Quezon City. Balik sa inyo dyan, Monica. Maraming salamat, Evan Alvarez. Nagtungo si Senator Jinggoy Estrada sa Sandigan Bayan ngayong Biyernes matapos ang kanyang ilang araw na biyahe sa ibang bansa. Ang kanyang pagpapakita ay alinsunod sa probisyon ng korte na mag-report matapos payagang makalabas ng bansa kahit mayroon siyang hinaharap na PDAF case. Ayon sa senador, binigyan siya ng 5 araw upang mag-report sa anti-graft court at magpasa ng kanyang travel compliance documents. November 2025 na maghain ng mosyon ng kampo na Estrada sa Sandigan Bayan 5th Division na humihiling na siya ay makapunta sa bansang Japan mula December 26 hanggang 31. Kasunod nito ay ang travel naman niya patungong Norway, Iceland at Austria mula January 5 hanggang 15. Manatili kayong nakatutok sa UNTV, magbabalik ang Ito ang Balita. Inililikas rin ng lokal na pamahalaan ng Daraga ang mga residente na nasa flood at lahar-prone areas. Ito ay antisipasyon sa posibleng paglala ng sitwasyon dahil sa bagyong Ada. Samantala, inirekomenda na ng lokal na pamahalaan ng Camali Galbay kasama ang Disaster Management Council na isailalim sa state of calamity ang mga barangay na maaaring maapektuhan ng pinsala ng Bulkang Mayon at ng papalapit na bagyong Ada. Ito ang balita ni Brian Salatandol, live. Ryan, kumusta ang sitwasyon ngayon dyan sa Daraga Albay at nakalikas na ba ang mga ating mga kababayan? Yes, Monica, magandang gabi. Simula nga kaninang tanghali ay tuloy-tuloy na ang nararanasang pag-ulan dito sa probinsya ng Albay. At yung ating mga kababayan na nagmula doon sa 5 barangay dito sa Daraga ay tuloy-tuloy na din ang pagdating dito sa Daraga National High School kung saan sila pansamantalang manunuluyan sa tala ng MDRRMO Daraga. Nasa 1,000 pamilya ang tutuloy dito ngayong gabi.
Monica, simula kaninang tanghali ay inililikas na ng lokal na pamahalaan ng Daraga Albay ang mahigit 1,000 pamilya o aabot sa mahigit 3,000 individual na maaaring maapektuhan ng banta ng Bagyong Ada at ng pag-aalboruto ng Bulkang Mayon dito sa Daraga na galing sa 5 barangay sa bayan ng Daraga. Tuloy-tuloy ang ginagawang evacuation ng lokal na pamahalaan ng Daraga sa barangay Budiaw, Banyadero, Malubago, Matnog at Busay. Para lang po ito sa preparedness natin para sa Bagyong Ada. Maiwasan natin yung kung magkaroon man ng lahar flow dito sa mga gali. If ever po na mag-escalate ang Bulkang Mayon habang nandito si Ada malapit sa atin, sa Albay, isasama na namin i-evacuate yung iba pa na barangays na sinabi ko kanina, nasa 7 to 8 kilometer hanggang 9 kilometer PDC po, yung Miisi, Salvacion. Inaasahan kasi ng Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA magbabagsak ng 100 to 200 mm ng ulan ang Bagyong Ada na lubhang delikado dahil sa banta din ng mataas na aktibidad ng Mayon, lalo na sa mga barangay na malalapit sa paanan ng bulkan. Ayon sa PHIVOX, posibleng dumaan ang eruption lahar sa southwestern at eastern slopes ng Mayon Volcano na maaaring may kasamang pyroclastic density current o PDC. Sa Daraga, posibleng maapektuhan ang barangay Miisi at Binaan Channels. Sa Legazpi City, kabilang sa maapektuhan ang barangay Mabinit, Bunga, Mataanag, Buyuan at Padang. Sa Santo Domingo, posibleng tamaan ng barangay Lidong at ang Basud River. Sa Kamalig, anumang oras ay magkakaroon na din ng evacuation. Tinataya ng lokal na pamahalaan ng nasa 1,000 families o 1,000 pamilya o katumbas ng 4,000 individuals ang ililikas nila dahil sa posibleng lahar at mga pagbaha sa 21 barangay sa bayan. At dahil sa dalawang magkasabay na kalamidad na mararanasan sa Kamalig, nagrekomenda na ng state of calamity ang lokal na pamahalaan kasama ang disaster management team sa Kamalig na ihahain sa sangguniang bayan upang magamit ang disaster response fund sa panahon ng sakuna. Na mag-declare na yan ng state of calamity sa Kamalig, pero yung sa Mayon area lang. Yung affected lang ni Mayon. Yun ang ginagawa po natin. Para naman kasi sa probinsya kasi, supposed to be yung province yung nagdi-declare, kaso nasa panlalawigan pa. Samantala, nakahanda din sa PUN ang lokal mahalaan ng Albay at Department of Social Welfare and Development o DSWD sa pangangailangan ng mga kababayan nating apektado nitong pagputok ng Bulkang Mayon at kasabay ng Bagyong Ada dito sa probinsya ng Albay. At yan muna ang latest live mula dito sa probinsya ng Albay. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Ryan Salatandol. Nagpatupad na kanina ng preemptive evacuation sa bayan ng Tubay sa Agusan del Norte dahil sa Bagyong Ada. Ngayong maghapon ay naranasan ng probinsya ang malakas na pag-ulan dulot ng bagyo. Kabilang sa mga inilikas sa mga residente mula sa Punta Gracia, Poblasyon 1. Kaalinsabay nito, nagsagawa rin ng clearing operations ang mga otoridad sa Poblasyon 2, bunsod ng nagkalat na debris sa kalsada na dala ng malalakas na pag-ulan at hangin na dulot ng masamang panahon. Sumiklab ang isang grass fire kanina sa kahabaan ng Emilio Aguinaldo Highway sa barangay Luksuhin sa Silang, Cavite. Agad na rumisponde sa insidente ang Bureau of Fire Protection, Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office at iba pang mga otoridad upang magtulong-tulong para maapula ang apoy. Sa mga larawang ibinahagi ng Silang DRRMO, makikita ang mabilis na pagkalat ng apoy sa lugar. Wala namang naiulat na nasaktan sa insidente. Ayon sa municipal government ng Silang, napag-alaman na ginawa palang tambakan ng mga cable wires ng lugar na pinaniniwala ang dahilan ng mabilis na pagliyab ng apoy. May rekomendasyon na ang National Police Commission o NAPOLCOM na tanggalin sa serbisyo si dating Criminal Investigation and Detection Group o CIDG Chief Brigadier General Romeo Macapas dahil sa umano'y tampering ng ebidensya sa missing Sabongeros case. 11 pang pulis na sangkot sa kaso ang tuluyan ng tinanggal sa serbisyo. Ito
ang balita ni Ryan Lacanlale live. Ryan, bakit rekomendasyon lamang ang binigay ng NAPOLCOM sa pagtanggal kay Brigadier General Macapas? Sino ba ang may kapangyarihan upang tuluyan siyang alisin sa serbisyo? June, kailangan pa kasi ng presidential clearance kapag ang pulis ay may ranggong colonel pataas. Ang presidente, dahil appointee ito, siya nasa kanila ang kapangyarihan na magtanggal sa pulis. Ang magagawa lamang ng NAPOLCOM ay rekomendasyon. Pinatatanggal na sa serbisyo ng National Police Commission si Police Brigadier General Romeo Macapas, dating hepe ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG. Ito ay matapos mapatunayan sa kanilang investigasyon na guilty ito sa iligal na pag-aresto sa magkapatid na patidongan, sa pagkumpiska sa mga cellphone at pagbura ng mga ebidensya na laman ito. Hulyo noong nakaraang taon, sinundo sa Cambodia ang magkapatid na patidongan para sa rescue mission dahil pangunahing witness sila sa missing Sabungero case. Subalit pagdating sa Pilipinas, inaresto sila. Sa pilit ng kinuha ang cellphone at pinakyalaman ang mga ebidensya. That is obstruction of justice under PD 1829, qualifying as grave misconduct. So, yung rescue mission as a pretext for arresting witnesses, kinompromise niya yung mga ebidensya, and that is serious abuse of authority. Yung kanyang acts seriously dishonored the police service, amounting to conduct unbecoming of a police officer. Kapag tuluyang natanggal sa serbisyo si General Macapas, hindi na ito makukuha ang kanyang retirement benefits. Kakansilahin din ang kanyang eligibility at hindi na siya pwedeng tanggapin sa anumang posisyon sa gobyerno. Samantala, tuluyan namang tinanggal sa serbisyo ang 11 pulis na nasasangkot sa missing Sabungero case. Kabilang dito sina Police Lieutenant Colonel Ryan J. Orapa, Police Major Mark Philip Almadilla, Police Executive Master Sergeant Aaron Cabillan, Police Chief Master Sergeant Arturo de la Cruz Jr., Police Senior Master Sergeant Joey Encarnacion, Police Senior Master Sergeant Mark Anthony Manrique, Police Senior Master Sergeant Anderson Abari, Police Staff Sergeant Alfredo Andes, Police Staff Sergeant Edmond Munoz, Police Corporal Angel Joseph Martin at Police Staff Sergeant Renan Fulgencio. Napatunayang guilty ang mga ito sa 6 count of grave misconduct at 1 conduct unbecoming of a police officer. Dahil dito, ipinataw sa kanila ang pinakamataas na parusa na pagkakatanggal sa serbisyo. Bilang karagdagan, wala rin silang matatanggap na anumang benepisyo mula sa PNP. Kansilado nila rin ang kanilang eligibility at habang buhay pa silang diskwalipikado sa paghawak ng anumang posisyon sa pamahalaan. At June, paliwanag ng NAPOLCOM dahil ngayon lamang nila inilabas itong dismissal order dahil inantay pa nila yung isang arrest warrant galing sa Batangas kaninang hapon. Dahil yung arrest warrant na inilabas noong Miyerkules, hindi lahat ng 11 pulis na ito ay nakasama doon. Para matiyak na hindi na sila makakawala, bagaman ito ay nasa restricted custody, ay hinantay nila yung arrest warrant kanina. At sabi ng NAPOLCOM, hindi pa rin sila tapos sa pag-iimbestiga doon sa mga police general na posibleng sangkot sa kasong ito. Yan muna ang latest mula dito sa Quezon City. Balik sa'yo, June. Maraming salamat, Ryan Lacanlale. Naninugurado lamang umano ang International Criminal Court o ICC sa patuloy na pangangalap ng ebidensya sa kaso ni former President Rodrigo Duterte. Ito ang inihayag ng Assistant to Counsel sa kasong nakasampa sa ICC sa gitna ng patuloy na investigasyon na ginagawa ng International Tribunal. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. live. Asher, bakit humihingi pa ang Office of the Prosecutor ng karagdagang ebidensya at
nag-iimbita ng mga testigo sa kaso ni dating Pangulong Duterte sa ICC. Ano ibig sabihin nito? Yes, June, para sa bahagi ng mga biktima ay sapat naman at kumpiyansa sila na sapat naman yung kanilang mga ebidensya na naisumite sa International Criminal Court o ICC kaugnay nga ng kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ang inihayag ni Attorney Cristina Conti, ang Assistant to Counsel ng mga biktima sa umanay War on Drugs campaign ng dating Pangulo. Mahigit 5,000 na ang piraso ng mga items ng ebidensya ang naipadala ng prosecutor sa depensa para sa kaso ni dating former Rodrigo Roa Duterte sa International Criminal Court. Ito ang kinumpirma ni Attorney Conti sa gitna ng kahilingan ng Office of the Prosecutor ng ICC na imbestigahan ang kaso. Batay sa pahayag na nakalathala sa ICC website, nagsasagawa ng mga investigasyon ang Office of the Prosecutor ng ICC sa kaso ni Duterte sa pamamagitan ng pangangalap at pagsusuri ng mga ebidensya. Gayon din ang pagtatanong ng mga iniimbestigahang individual, mga biktima at mga saksi. Layon anila nito na maghanap ng ebidensya ng pagiging inosente o guilty ng isang suspect. Ipinagutos din ng ICC sa Office of the Prosecutor na dapat pantay na imbestigahan nila ang mga pangyayaring makapagsasangkot at makapagpapawalang sala sa akusado. Kaugnay nito, nilinaw ni Attorney Conti na dati nang nakapost ang anunsyo na ito sa website ng ICC at ngayon lang inilathala sa dialekto ng Cebuano o Bisaya. Primarily targeted doon po sa mga nasa Bisaya o sa Visayas o kaya sa Mindanao, yung mga nagsasalita po ng Bisaya kasi siguro mas maiintindihan nila kung bakit humihingi ng ganitong impormasyon or ng ganitong resolusyon yung ICC. Kailangan po namin ng witnesses. Hindi ibig sabihin kulang ang ebidensya. Akong makikita ko lang dito ay nagsisigurado at nagsisinop yung ICC. Kumbaga, meron pa ba o ito ang pagkakataon? Ayon pa sa abogado, sa ngayon ay naghihintay ng desisyon sa dalawang bagay. Kabilang na dito ang desisyon sa pre-trial chamber kaugnay ng fitness to stand trial ng dating Pangulo na maaaring ibaba ngayong buwan ng Enero. Tapos yung isa na desisyon na ng pre-trial chamber. Pero posible, dahil inakyat nga ng sa appeals chamber o parang Supreme Court nila, ay posible pa, kung sakasakali, mabaliktad. Ito naman yung issue ng jurisdiction. Kaalinsabay nung kaso, meron pong ongoing na investigation pa into ang tawag nila, situation in the Republic of the Philippines na related sa war on drugs. Kaya po sa ibang siguro nalilito na paano na nga ba ito, may kaso, may investigasyon sa ICC, pwede pong magkasabay yan. Habang may nakabukas na kaso sa isa o dalawang tao, pwede pa rin tuloy-tuloy ang investigasyon. June, para sa investigasyon ng ICC, nakatuon ito sa ang investigasyon sa crimes against humanity of murder. Partikular dito sa mga krimen kaugnay ng war on drugs campaign sa ilalim ng administrasyon ni Duterte sa Pilipinas sa pagitan ng November 1, 2011 hanggang March 16, 2019 kung kailan may jurisdiksyon sa ang ICC sa bansa. Naging epektibo ang pagbibitiw ng Pilipinas sa Rome Statute noong March 17 or simula March 17, 2019, isang taon matapos ang pag-abiso o magbigay ng abiso ng pagbibitiw sa ICC. Sa social media post naman ni dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque, tanong nito, 10 buwan nang nakakulong si Digong at ngayon pa lang naghahanap ng mga testigo ang ICC. Yan ang latest, balik sa iyo, June. Maraming salamat, Asher Cadapan Jr. Suportado ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA ang panawagang investigasyon at hustisya
para sa nasawing overseas Filipino workers sa Abu Dhabi. Samantala, plano ring palakasin ng ahensya ang kanilang communication facilities ngayong taon para sa agarang pagtugon sa kaso at mga concern ng OFW. Ito ang balita ni Mia Alonzo. Napapansin din namin na maraming tumatawag na at nagbibigay ng kanilang yung mga concerns nila, no? So again, very important na i-strengthen for this year yung programa ng OWA patungkol sa pagpapaganda ng ating 1348 hotline at operation center. Mula sa mga hotline, call center hanggang operation center, palalakasin ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA ang kanilang communication facilities para sa layuning mas mapabilis ang response para sa mga idinudulog na concern at kaso ng Overseas Filipino Workers o OFW. We want to be able to use the best technology available when it comes to case handling, case management, and at the same time, strengthen yung call center ng OWA with kung ano yung kakayanin ng resources ng gobyerno, ng OWA, para i-upgrade yung facilities natin. Ayon kay Attorney Patricia Yvonne Kaunan, Administrator ng OWA, napapansin nila na kadalasang gamit ng OFW sa paghingi ng tulong ay ang Facebook Messenger, Viber at WhatsApp. Sa dami rin aniya ng may concern na pupuno ang data space ng OWA. Kaya naman isa ito sa prioridad ngayong taon ng ahensya. Siguro i-stress ko to, kailangan ito. Dahil ang OWA, ang ating mga active members ay hindi lamang nasa isang lugar, kundi all over the world. And the way for us to be able to reach them and for them to reach us is through communication technology. Dapat dito tayo mag-invest. Iniulat din ng OWA na umakyat sa 1 billion pesos ang kanilang OFW trust funds. Pero pagtitiyak ng ahensya na protektado ito at kasabay ng pagtaas ng pondo, may inaasahan na mas magandang benepisyo at serbisyo para sa mga OFW lalong-lalo na sa alagang OWA members. Samantala, suportado naman ng OWA ang investigasyon at panawagang hustisya ng mga kaanak ng nasawing OFW sa Abu Dhabi na si Jill Muya. So, kung nagre-request ang pamilya ng investigasyon, maaasahan ninyo na katulong kami sa pagsuporta sa pamilya. But at the same time, kung magkaroon na rin ng request ang pamilya at matapos na rin ang proseso ng investigasyon sa abroad, iuwi ng OWA sa pamilya yung bangkay ng ating kababayan at susuportahan natin yung naiwang pamilya ng ating kababayan. Bukod sa kaso ng Ilonggang OFW na nasawi, may ibang kaso din ng OFW na natagpo ang wala ng buhay sa ilan pang lugar sa UAE. Pero giit ng OWA, maging anuman ang kaso, kung may pinagdaraanan o pakiramdam ng pag-iisa, hinihikayat ng ahensya na tumawag sa kanila upang mabigyan sila ng kaukulang suporta. Minsan kasi parang sinasantabi lang yung mental health, no? Kaya importante, paulit-ulit naming sinasabi na sa ating mga kababayan na kung meron silang pinagdadaanan, kung feeling nila mag-isa sila, nandyan yung OWA, yung hotline nating 1348. Mia Alonzo, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Natuloy ngayong araw ang planong road trip sa Maharlika Highway ni DPWH Secretary Vince Dizon kasama ang mga miyembro ng media. Ang naturang biyahe ay para sa planong rehabilitasyon ng tinaguriang pinakamahabang kalsada. Tinatayang nagkakahalaga ng 16 billion pesos ang gagastusin sa road rehab na ito. Trending ngayon sa social media sa 10-year throwback kung saan ipinopost ang mga lumang larawan mula sa taong 2016. Kani-kaniyang throwback post ang ilang celebrities, influencers, personalities at mga netizen para maki-hop in sa nauusong trend ngayon. Kabilang sa mga nag-post ang pharmacist influencer na si Archie Larga kung saan ibinahagi niya na memorable para sa kanya ang 2016 dahil ito ang taon kung saan siya ay nakagraduate
at nakapasa sa pharmacist licensure exam. Nakisali rin sa trend ang sikat na voice-over talent at content creator na si Inka Magnaye, kung saan ipinakita niya ang kanyang 27-year-old self na dating radio DJ. Hindi rin nagpahuli si Senator Bam Aquino na nag-post ng ilang memorable happenings sa kanyang buhay. Nakisali rin sa 10-year throwback post ang ilan sa ating GMK host na sina Celine Ang at Tini Balanon, habang nakipag-hop-in din sa trend ang Wish 1075 kung saan itinampok sa post ang ilang Wish-exclusive performances ng mga artist noong 2016. Memorable ang naturang Wish Bus performances na ngayon ay 10 taon nang napapanood sa Wish 1075 YouTube channel. Dagdag kaalaman po, paano kung sabihin ko sa inyo na mayroong diet na magpapaganda ng tulog mo at posibleng magpahaba ng buhay mo? Anong diet kaya ito? Alamin natin. Ang Nordic diet ay style ng pagkain sa mga bansang malamig. Pero ang totoo, pwede siyang i-apply kahit tropical country tayo. Ang Nordic diet ay hindi tungkol sa imported food. Tungkol siya sa totoong pagkain, hindi process, at pagkain ng kung anong in season at local. Parang luto sa bahay ng lola, simple pero masustansya. Ayon sa malalaking pag-aaral sa Europe, ang ganitong klase ng pagkain ay nagpapababa ng inflammation, nagpapalakas ng puso at nagpapahaba ng buhay. At kahit mainit sa Pilipinas, pareho lang ang katawan natin. Kapag mataas ang inflammation, mas mabilis tayong mapagod, magkasakit at hirap matulog. Narito ang ilan sa mga pagkain kung gusto mong mag-Nordic diet. Isda, bangus, sardinas, tamban, hindi kailangang salmon. May omega-3 pa rin para sa puso at utak. Mga prutas, saging, mangga, papaya, natural antioxidants, pampalamig ng katawan. Root crops, kamote, gabi, cassava, mas healthy pa kaysa fries at mas mura. Gulay, pechay, kangkong, repolyo, kahit ginisa lang, malaking tulong na. At whole foods, bigas, pwede pa rin, mas okay kung brown rice o hinay-hinay lang sa kanin. At mas maayos na mantika, mas kaunting prito, mas maraming sabaw at gisa. May study na nagsasabing ang ganitong pagkain ay nakakatulong sa mas mahimbing na tulog. Kasi kapag maayos ang tiyan at hormones, mas kalmado ang katawan sa gabi. Kaya minsan, hindi lang stress ang dahilan ng puyat. Minsan, yung ulam din natin. Hindi po ito basta diet lang na puro bawal. Actually, isa siyang lifestyle na mas realistic, mas sustainable at mas madaling dalhin ng katawan. Sana may natutuhan kayo at laging tatandaan, mapalad po ang tao na nakakasumpong ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawan. Narito naman ang ating mga naging kausi ngayong araw ng Biyernes. Salamat po at shout out kina Elvera Pestolante, Joey Recosana at Lilio Sagale. Gayon din kay Renato Mariano, Fee Bautista at Joe Alcantara. Samantala mga kasambahay, kung may mga istorya po kayong nais balikan sa Ito ang Balita, pwede niyo po ito muling mapanood sa aming mga official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayon din sa aming Facebook, Instagram, X at TikTok accounts. Mapapanood niyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na ang iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya subscribe, like, and share. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Kawikaan 12:25 na nagsasabi, ang kabigatan sa puso ng tao ay nagpapahukot, ngunit ang mabuting salita ay nagpapasaya. At
Yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Ay po'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi.